This journey passes
ay nagkatulog na kami. Salamat sa awit sa kaloob ng ating Panginoon. Ngayon po'y dadaan na tayo sa ating pag-aawilan. Tayo po muna yung malangin. Ang manangin Diyos na makapagbigay sa lahat. Maraming salamat. Sa inyong presensya, namin na pumunada na mga mula pa kayo ng aming nagsisimula. Salamat po sa presensya ng aming mga kapatid. Salamat sa pagkakataon ko ng pagkakilala. Panginoon, dahil po na magpala sa bawat susong masayang magbigay sa mga. Maraming rin po ang perang malamig po. Maraming po. Salamat sa lahat ng mga pinagsasabi sa kami. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, Ngayon po ilalak tayo sa ating mga katalasan. Ang convention po ay nagsimula noong December 26. Noong Rebel hanggang bukas. Kaya, hindi po may lamang dumating. Sana hanggang bukas na kayo kasi holiday naman eh. Holiday bukas. Recall day. Tapos kinabukasan, December 31, back holiday yun eh. Kaya wala rin may pumasok. Tapos January 1, walang pasok. O usually, malinis nyo yung mga mali sa buhay. Kasi yun, nakalinis na kayo. Kaya wala na kong tuwi. Ito na tayo na. Ang tuwi, hindi ka kain ng ice cream. It's ice cream day from today and tomorrow. Ice cream day. Ice cream. Ice cream. And ice cream.
Okay, unlimited. Wait na lang. Alam niyo, kahit wala si Brother Hardy dito, nagpapadala siya ng pabili ng ice cream. Kaya tawag na may ice cream tayo. Sinag-check ko naman na pauwi kayo. Kaya hindi kayo uwi. Pero ngayon ako nga wala akong gusto niya, wala akong hanggang bukas ko. Kaya, salamat sa Panginoon na gusto ko lang makakita ng ice cream. Di ba? No? Kaya, mamaya, kahit tayo ng ice cream. Sa buong hapon ito, meron kong baptisang mamaya. Yung baptismo ko ay hindi matagay sumakiyan. Kasi para sa mga naligtas ko para sumakiyan ako, mula ko pwede hanggang lalakot ngayon. Gusto yung magpabautismo, yun ay pakatawa ba hindi na ako kayo. Kasi ko ba natin makita kung sino yung mga gusto magpabautismo ngayon? Ngayon na natin gusto makita kasi parang natin. Tapos yung ako yung kamay nyo. O yan, si tapos meron kami po tayong afternoon service, 3:30 hanggang 5:30. Kaya naaral mo lang, sinababalik po tayo dito. At mamaya gabi ang ating evangelistic service, alas 7 hanggang 9:30 ng gabi. Kaya kahit ano pa rin dito ang pumunta dito, ay meron pong gawain. Kaya natin maliliwatin mo dito sa umaga dito. Sa pagpapalakay, sa buong isang lingkong susunod ay may puntahan ng mga local congregation si Brother Hardy. Ang isang mahal ng mga kalastas, anniversary po ng Baguio sa susunod na Sunday, January 5. January 5. Kung gusto niyo magpalamig, ay punta tayo sa anniversary. January 5. Invited po kayo sa anniversary ng Las Vegas. Yan po ang mula at pagkakasal. Ngayon po ay makakarinig pa tayo ng awit. Aawit po ang mga taga-Trinidad. Thank God for this opportunity to be here again, and I'm grateful to be here with you since I left 2 years ago. And I'm so grateful to be here and give us
going to offer you the part of the Lord, and the title of our song, He Has It All in His Control.
Panginoon. Ngayon po ay ihanda na natin ang ating puso at eluban para pakinggan ang mensahe mula sa salita ng ating Panginoon. At alam po na meron po pangangailangan ng bawat isa sa atin. Sana bigyan tayo ng malambot na puso at eluban. Damdam ng ating Panginoon. Kung ano yung pangailangan natin ay may langit natin sa mga ito. Yan po ay kawalan natin si Brother Jeff na siyang nagsasara ng ating Panginoon sa umaga. Good morning. Magandang umaga, mga kasama. Magandang kayo. Ayun bukan. Mga Plato. Mga daan. Mga katarungan. Ayun ang sagot na pagkataan, karapatan. Para magkaintindihan tayo. Pagdating natin sa langit, hindi Ilocano, hindi Bisaya, hindi English, ibang lingwahe ang matutuhan natin. Hindi natin alam kung ano yun. Pag pumunta na tayo sa langit, na tayo pag-usap-usap. Salamat sa kayo na nabigyan ng pagkakataon upang pangaral na yung salita. Pangaral ako. Yung ganitong pagtitipon ay nagsimula ng 1984 yan. Tinatawag namin Christian Youth Festival. Nung mami ang nagtipon dito sa Iglesia ng Diyos, halos kabataan ng panahon na yan. Sinadjust namin na magkaroon ng Youth Festival. Kaya tinawag na Christian Youth Festival. Kung hindi nyo makita ang mga paunang-unang mga nag-attend ng Christian Youth Festival, buksan nyo yung Facebook sa Church of God in the Philippines, sa photo memories, makikita nyo doon ang paunang-unang Christian Youth Festival. Dahil noong 1989, nung dumating na sila sa Lawrence dito, 90 yata o 91, gano'n ka na rin. Ginawang 91. Tapos year 1991, ginawa itong Philippine Convention. Philippine Festival Convention. Yan ang istorya ng ating convention. Tutuloy natin sa langit yan. Kaya salamat sa Panginoon at gumami na. Siguro wala akong 50 nung sinulan ang ganitong gawain. Ngayon, ewan ko kung ilan tayo ngayon. Meron na tayo 600 ngayon o 500. Mahigit. Nawa ay mapapara tayo sa convention na ito. Uwi tayo na busog na busog sa mga bagay spiritual. Uwi tayo na mapagpalupay. Dami ng mga convention. Pero hindi kong ipapahalik sa inyo. Dito sa Efeso, kapitulo 5. Ito ang ating teksto. Tumayo po kayo. Efeso, kapitulo 5. 22 hanggang 26. Pwede. Ephesians chapter 5, 22 to 32. Tayo natin ang sabutan. Mga babae,
Magsabot kayo sa inyong mga sarili na asawa na gaya sa Panginoon. Dapat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga ugali at pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Upang kanyang pakabalagin ito, nanilinis sa pamamagitan ng pagbubugas ng tubig na may salita. Kaya hindi naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanyang sariling asawa na gaya sa kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat tayo ay may santas ng kanyang katawan. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Nalay ka hindi natin sa Lord. Maraming Diyos na Panginoon, salamat naman na pag-ibig mo sa amin sa araw na ito. Salamat naman na po namin. Kaya namin ito sa amin sa lahat ay ang pagpalain ng mga kaluluwa. Dalahin namin ang maraming Diyos. Bawat isa na nakaapak sa bahay sa lahat ito. Amin ka sa nilang pangay namin. Minsan naman sa aming kalagitnaan. Inuwi mo po kami ang maraming Diyos. Alam ko namin na kayo magagawa niyo ang salita. Nawa Panginoon, kumilos ko po sa mga nangangailangan ng kaligtas. Inuwi mo po sila kaligtas sa mga nangangailangan na lubusan ng kabalan. Sa maraming Diyos, sila ay nagpapabalan. Inuwi mo ang bawat isa na napatugunan ang pangailangan ng bawat isa. Ang mensahe niya ngayon po sa Diyos na away makikang ko sa pangailangan ng bawat isa. Inuwi mo ang bawat isa sa amin na maging bukas sa aming puso na ang gabi na kalutuhan na ng mga salita. Ngayon din ko namin ang maraming Diyos sa iyong pag-isip na tayo sa mga oras na po. Hindi mo pa siya siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng inspirasyon sa pamamagitan ng mga salita. Sa pamamagitan niya ang maraming Diyos sa mga pangwasak na po sa puso ng bawat isa sa amin. Kaya sa mga oras nito sa inyong kamay, pinatatabuhin ko namin ang ang tagumpay ng iyong buhay. Purihin ang mahal ng pagkakas. Salamat, Panginoon ko na alam ko namin ka o siyang katubunan ang panalangin na kinako namin Ama ang katumpayan sa mga oras na ito. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ko ng aming Panginoon. Kaya ang panalangin. Ang mga mensahe kasi Christ, love, church. Ano po marami na yung tungkol sa love the church? Kaya na yun naman ay Christ, love the church. Lalagyan natin so much. Ang iglesia, pag sinabi natin iglesia, meron lang isang iglesia na pinayo ng ating Panginoon. Hindi maraming iglesia,
Sapagkat meron ng isang iglesia, katulad ng pag-aasawa, meron ng isang asawa, ang ating Panginoon. Kaya itong dinasa natin, pangkasal ko eh. Ang iglesia, ang asawa ng ating Panginoon, bride of the church, the Lamb's wife. Sapagkat, alam mo itong pag-aasawa, itong pinamakaral ko pagka pumupunta ako sa mga pag-asa, pag nagkakasal ako sa dito sa Pilipinas. Bakit may pag-aasawa? Hindi alam ng maraming tao yan kung bakit may pag-aasawa. Alam lang nila, for pleasure, kaya mag-asawa, magkaanak. Pero ano ba na meron kahulugan? Kaya ang pag-aasawa ay isang napakadakilang bagay. Isang sagrado. Bago ko man lang ng Diyos ang sangutan, nasa kaisipan ng Panginoon. Spiritually, literally, may pag-aasawa. Kaya kung paano yung spiritual na pag-aasawa, kailangan ganoon din yung literal na pag-aasawa. Sapagkat, meron pa ng ikakasal. Sa literal na pag-aasawa, ang unang ikinasal, si Adan at si Eva. Pero sa spiritual na pag-aasawa, meron ikinasal. Si Kristo at ang Iglesia. Kaya meron mo ng spiritual na pag-aasawa, hindi basta pag-aasawa ko. Meron pa mo ganyan. Sapagkat meron pa ng spiritual na kahulugan o yung kakulan ng pag-aasawa ko. Dito lang sa Apocalypse o Revelation chapter 21 verse 2. At nakita ko ang bayan banal, ang bagong Jerusalem, na naawag mula sa langit buwan na Diyos, na nahanggang gaya ng isang babae na pintahan at nagalayan ang talaga na kanyang asawa. Dito sa 9:10, at dumating ang isang pitong anghel na may pitong mangkok ng mga puno ng pitong huling salot at nagsalita sa akin at nagsabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang babae sa pintahan, ang asawa ng Kordero. At dinalaya ako sa iyo. Ako isang nasa espiritu sa isang malaki at mataas na puno at ipinakita sa akin ang bayan banal ng Jerusalem na nanawag mula sa langit buhat sa Diyos. Itong binasa ko sa inyo, sa mga sekta, ikakasal pa lang. Pagpapalik niya raw, ikakasal sila. Itong binasa ko sa inyo, na ikasal na. Itong revelation na ito, o dito sa text na ito, yung bagong Jerusalem, yung ang iglesia ng Diyos. Kailan na itatag yan? Kailan sila kinasal? Noong panahon ng Pentecoste. Kasi kung dati siya, ikakasal pa lang, basta ba tayo? Out of kwenta. Hindi kinasal, hindi kasal. Kaya kailangan may kasal. Kaya nagkasal sila. Kasal na. At yan ay nangyari noong sa Acts chapter 2, around 33 AD, Christ and his wife married together. Nag-asawa na sila. Kaya malilang sa kanta na tinanong sa atin dito. It will be soon your wedding day. Diba? Yun. Wedding day pa lang pagbalik niya.
Pagbalik niya, kukunin niya na yung asawa niya. Kukunin niya ng iglesia sa ating Panginoon. Kaya tulad na ating binasa, yung asawang lalaki, kailangan mahalin niya ang kanyang asawang babae. Katulad din ni Kristo, kailangan mahalin ang kanyang asawa, ang iglesia. So, he loved the church so much. Bakit? Bakit pinakamamahal niya ang iglesia? Kapagkat siya'y namatay para sa kanyang asawa. Siya'y namatay para sa kanyang iglesia. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya dito sa Romans chapter 5, Romans chapter 5, verse 8, dapat po ipinagtataguhin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng iglesia. Individually, tayo. Sa kabuuan, yan ang kanyang pinakaibig, ang iglesia. Na nang tayo mga kasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kaya napahalan ng iglesia sa kanya. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya tayo nandito lahat, mahal na naman tayo na. Mahal ba natin siya? Susunod ba natin ang pag-ibig na yan? Amen. Yes. Sapagkat sa kanyang pagmamahal na lubos sa kanyang iglesia, ibinigay niya ang kanyang buhay. Namatay siya doon sa krustang Kalbaryo para lamang tayo tubutin sa ating mga kasalanan. Kaya dito sa Acts chapter 20, sa Gawa 20:28, ingatan ninyo yung sarili at ang buong gawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pangalan ninyo ang iglesia ng Diyos o ng Panginoon sa Tagalog. Sa English, feed the church of God na binili niya ng kanyang sariling dugo which he has purchased in his own land. Tingnan niyo? Kaya napakahalaga ng iglesia. Napakahalaga tayo. Binili niya tayo para maidagdag tayo, para mapasama tayo, maging kasama tayo sa pamilya ng Diyos. Yan ang iglesia ng Diyos. Kaya itong iglesia nito, ito ang iglesia ang binili niya sa kanyang dugo. The church bought with his blood. Ito lang ang iglesia na binili niya sa sarili niya dugo. Hindi mga iglesia na tinayo ng tao. Sapagkat hindi ka mapapasama sa iglesia ng Diyos hanggat hindi ka naligtas ng salat. Ang iglesia na tinayo ng tao, pwede kang sumama kahit ang kasalanan ka. Kahit naglalasing ka. Kahit nagtatayaw ng wedding. Kahit nagtatayaw ng loto. Pwede kang sumama niya sa iglesia na tinayo ng tao. Pero sa iglesia na tinayo ng ating Panginoon, kailangan maligtas ka muna bago ka makasama sa tunay na iglesia. Ang iglesia ng Diyos. Na tinayo ng ating Panginoon. Kaya dito sa Acts 2:47, Gawa 2:47. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Amen. That's right. So you must be saved first before you will be added to His church. Right. Yes. Maliwanag yan. Right.
Kaya pagka tayo ang nangaral, maliwanag ang salita ng Diyos. Hindi na kailangan maging matalino ka. Hindi na kailangan mag-aral ka. Kahit wala kang pinag-aralan, maunawaan mo ang simple kalooban ng ating Panginoon. Huwag kayong magrapon. Kung hindi pa kayo naligtas na yun, hindi kayo kasama sa iglesia ng Diyos. Pag nasa kasalanan pa kayo, hindi kayo kasama sa iglesia ng Diyos. Kahit matagal na kayo tumasama rito. Kahit matagal na kayo tumasama. Kailangan nyo magpakababa, lumapit kayo sa Panginoon upang mapasama kayo sa tunay ng iglesia. Maaaring noon, napasama na kayo, you were added to the church, you were added to the church. Pero bandang huli, nag-backslide ka na. Maaaring backslide na rin lahat. Nandiyan ka pa rin. Dumalaw ka pa rin. Sumasama ka pa rin sa mga kantarito. Parang aktibo pa rin. Pero sa katunayan, wala ka sa iglesia. Nakakatakot na kalagayan. Nakakatakot na kalagayan. Yan ang tinatawag na tulog na espiritual. O kaya marinig na. Huwag niyong pabayaan na mangyari yan sa inyo. Sa pagkakaroon ng panahon, sabi ng Biblia, ang consent niyo magiging matigas. Hard consent. Magiging hard consent niya. At napakahirap na naluwag sa Panginoon. At yan ang gusto niya sa kanan. Gusto niya mangyari sa bawat tao yan, sa bawat nagsasabing Kristiyano. Gusto niya mangyari yan para makasama kanya sa Kristiyano. Kaya tumatulong nito mga kapatid. Sa mga bisita namin na nandito ngayon, maaaring may religion kayo. Pero hindi pa kayo nalita. Sa mga pinupuntahan ko ng revival, yung mga bagong ano yung tinatanong mo talaga? Di ba may religion na kayo? Oo, so brother. Yes, brother. Labago na ba kayo? Anong marami na sagot nila? Iba, hingiti. Kung iba, hindi pa. Kaya, maraming may religion dito sa Pilipinas, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, they have a religion, but no salvation. Ang pinamalaga na matamo ng tao ay ang kaligtasan. Yan ang pinakatakilang kayamanan na mabasa natin. Sabi nga, what shall a prophet of man? He became the whole world and lost his soul. Kaya huwag kayong masaya kung yung mayaman kayo, gumagana yung pag-aari, gumaganda yung buhay, kung malayo naman kayo sa Panginoon, huwag kayong masaya niya. Nakakalungkot yan. Sapagat ang sabi ng Biblia, anong mapapakinabang ng tao, makanta niya ang buhok sa libutan, makahamot naman ang yung kalungan. Kung mag-isip-isip tayo, tama yun, di ba? Salita ng Panginoon yan. Kaya nga kailangan matanong natin yung talagang kayamanan. Ang tunay na kayamanan, ang kaligtasan. Hindi nabibili ng salapiya. Libre pa nga yan. Libre. Gayun pa nga, libre na ang kaligtasan, pero ayaw pa rin ang tao. Konti pa rin ang gustong magkaroon ng kayamanan na yan. So, mas na mahirap tayo. Kaya sabi ng Biblia, hindi sa kasalanan ng buhay, nakikita
ang buhay ng tao, di ba? Hindi raw sa material. Saan nakikita? Doon, kung meron tayo kayamanan na espiritual, doon nakikita ang tunay na kayamanan ng tao. Sarap ng tao, yung kayamanan ng material, kung wala kang alam sa Biblia, ang alam mo, pagka malaki ang bahay, may konti, magandang buhay, nakakainit naman. Dami pag-aari. Parang naman, di ba? Kaya hindi ka, you don't have self-pity. Hindi ka magkakaroon ng self-pity sa sarili mo. Kung Kristiyano, pag hindi ka Kristiyano, at nag-backslide ka na, di ba, kapag gusto na yun, naging tapat ka. Dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi ka mayaman. Bigla ka ng backslide. Tapos yung mga klase mo mayaman na. Ano mangyayari sa iyo ngayon? Mahihigit ka. Nawala na yung kaligtasan. Pag nawala na yung kaligtasan, ang kaligayahan mo nasa material na, nasa pera na, hindi na. Sa mga bagay na espiritual. Kaya kailangan, huwag mawala ang kaligtasan. Maganda rin kung may double blessing. Ano yung pinatawag ng double blessing? Mayaman ka na spiritual, mayaman ka pa sa material. Double blessing. Maganda yan. Ako siguro, hindi na ako mayaman. Sinasabi ko, pag nag-Christian na ako dito, hindi ko siguro paano na yung mga bakit yan? Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, siya ang gumagawa ng mayaman. Siya ang gumagawa ng mahika. Siguro, ginawa niya ako, hindi naman mahirap na mahika. Hindi ako kayamanan ng banay. So, nandito ba, ako siguro sa, sinabi ng Panginoon, nandito ako sa gitna. Pero ginagawa mo yan. Kailangan natin yan. Hindi siya lang yun. Hindi masama ang mayaman. Meron ka nung natalas sa yumaman. Hindi masama yan. Ang masama yan, sabi na, the love of money is the root of all evil. Dahil sa paghahanap mo na yumaman, mapapabayaan mo spiritual mo, huwag ka lang yumaman. Minsan sinigyan ka ng pagkahanap ng yumaman, nakalimutan ng Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi mo ang kayamanan. Kaya mas mabuti pa, pag binigyan ka ng kayamanan, maging tapat ka, pag maging tapat ka, lalo kang bibigyan. Di ba ito yan? Naging mayaman ka, Kristiyano ka, naging maingot ka. Naging maingot ka sa matapos ka, lalo na sa Panginoon. Wala na. Pupunin niya. Isang cancer lang. Ubus na. Kaya ano? Hindi ka pagalay. Sabi na yung pastor noon, kahit wala tayong pera, lalabanan kami kami. Yung maghanap ang gamit. Kahit walang pera, hindi sila ito. Sapagkat nagmamahal sila. Pero ngayon, kailangan na natin ng pera. Para lalong-lalo na ang ibangin. Di ba tayo kung sinasabi noon, sana magkaroon tayo ng tulad ng mga tao. Pero hindi ko sinasabi na, yung sa tuloy pa. Ilang beses kung sinabi yan. Dahil kayong tuloy pa. Sana magkaroon tayo ng angle honor. At saka angle heart. I'm telling to them that Kappa will become like you and Uncle Owen in terms of financial matter. So that it can help for the evangelization of the Philippines. Kung binigyan tayo ng isa, meron na.
Sinagot na ng Panginoon niya. Sana, hindi lang iisa. Sa kaligtaan natin. Alam ko, ang Panginoon ang nakakala kung sino ang gusto niyang pagyaman, papayaman. Kailangan isa sa inyo na nandyan, nagbibigyan ng pagkakaroon ng yumahan para makatulong ang salawayan ng Panginoon. Hindi ko naman sinabi ko para makabili tayo ng heroster. O kaya makabili tayo ng aeroplano sa 747. Basta meron ng pera na sa pagpapalagana ng ibang video ng ating Panginoon. Noon, locally, dito tayo, bisikleta lang, may nagaling tayo. Alam mo na, bisikleta lang kami. Sino ang bisikleta sa'yo? Nag-rode. Nag-rode. Sa mga pagilipa ko. Pupunta kami ng trail ulit. Bisikleta lang. Umasenso ng konti. Tricycle. Lang umasenso. Innova. Pag umasenso pa, bakit na sila? Kailangan natin yan, di ba mga kapatid? Hindi para sa sarili natin, para sa gawain. Panalangin natin. Kaya mga pinagpapala ng Panginoon, materially, panalangin natin. Panalangin natin ng mga taga-Amerika. Sila ang tawag. Panalangin natin ng mga business. We pray for their business, for their, pinagkakitaan. Bakit? Natutulungan tayo. Hindi yung naiingit tayo. Ano ba, may masalit sa ating kalagitnaan? Sino ang susunod na nagiging milyonaryo nito? Sa mga nasa news ko. Mga si Brother Greg. Bibigyan mo ng pagkakataon ng mga dahil alam niya na ayaw kong gumamit ng pera. Gagamitin mo yan. Sa kaloob ng Panginoon. At makatulog sa Panginoon. Kasi, ang vision ko hindi lang dito sa Pilipinas. Sa bagay, nagsimula na eh. Sa Saudi Arabia. Kaya lang, wala ko. Ngayon, nasa Dubai sila. Nasa Dubai. Kaya nagpunta ako sa Hong Kong. Sinusubok natin magkaroon ng gawain ito. Meron tayong dalawang kapatid ito. Meron nanonood si Iwan. Si Alan Garcia. Panalangin natin si Alan. Kung nanonood naman, maraming naman nalangin sila. Dati ang panahon, hindi lang dito sa Pilipinas, kapartner na ang mga Amerikano, yung evangelize the world. Bakit? Kasi yun ang isang banda. Nadarating ng Panginoon. Kaya nga, magpasalamat tayo na dito sa Pilipinas, ang liwanag, ang tunay na iglesia ay nakarito. Magpasalamat tayo sa ating mahal na pastor na siyang ginamit ng ating Panginoon. Sa dami ng Asian countries, dito sa Asia, bakit dito sa Pilipinas dumating ang iglesia ng Diyos? Meron din mga iglesia ng Diyos sa ibang nagsasabi iglesia ng Diyos. Doon na sa Facebook, meron akong friend na German. Dito sa evangelist. Ang layo ng evangelist. Pumupunta siya sa Africa, pumupunta siya in part of Asia, Myanmar, Thailand, Malaysia. Pero ewan ko kung kagaya natin, iglesia ng Diyos. Kasi maraming nagsasabi ng iglesia ng Diyos, pero hindi. Iba ang kanilang turo. Katulad dito sa Pilipinas. Maraming nagsasabi ng iglesia ng Diyos, pero hindi tunay na iglesia ng Diyos. Inimbitahan ko nga siya itong taon na ito. Pero sabi niya, may sikir na lang. Panalangin natin na. Na kung sa bagay siguro ka, espiritu natin. Kasi kung hindi natin ka-espiritu, hindi naman yung pag-communicate sa akin, di ba? Alam natin sa kahit Andre Mato. Ang spelling ng apelyido niya,
USA, Germany, galing sa Germany. Yan sa video. Meron sa mga gawain yun, nakikita ko sa Facebook, mga shoot. Kaya lang yung standard, medyo low standard. Kapag ang layo din natin dito sa panahon natin ngayon ay magkaisa ang mga Kristiyano, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Isa pa, kaya na ang tinakamawan niya ang iglesia. Dito, kapag pinoprotektahan tayo. Meron siyang pag-iingat. Pinoprotektahan niya tayo. So, 2 Chronicles 16:9, palamaraan Chronicles 16 verse 9. Sapagkat ang mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala sa matibay na kasalanan ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa Kanya. Kaya ang Panginoon nandiyan. Lagi niya tayong binabantayan. Naniniwala ba kayo doon? Pag magiging tapat na, babantayan ka niya. Kanino kanya babantayan? Sa mga kasalanan. Nakarasan natin. Nasa panahon pangalit tayo, 3. Alam niyo ba na meron 3 kalaban natin? Spiritual adventure. 3 kwenta na nagsama-sama para laban ang iglesia niyo. Sino yan? The beast, the false prophet, at saka yung pagkalitan, Catholicism, and Protestantism. Yung dalawa, Catholicism and Protestantism, they are professing to be a Christian. Pero nilalabanan nila ang banana. Yan magiging matindi natin kalaban. Kung sino pa nagsasabi mga Kristiyano, lalo tayong utigin. Kasi ayaw nila yung kabanalan. Kaya maaaring, ito na ang aking opinion na. Kung ikanagdag ang iglesia ng Diyos, nagkaroon ng persecution, maraming pinatay. Sabi nga ni Pastor lang, 50 million ang pinapatay ng Kristiyano. Sa panahon na yan. So, nasabi sa Biblia, sa huling panahon, muling papakawalan si Satanas at uusin tayo. So, magkakaroon ng malaking yung maaaring mahulit yung persecution noong unang panahon ng iglesia sa panahon natin. Kaya hantarin yung sarili. Sa pag-ipag-armani doon natin ngayon, sa salita pa lang, di ba? Salita pa lang yun eh. Dahil sa panahon, nabagay yung mga ibang sekta. Meron na silang baril, di ba? Bawat lakas sila, meron na silang baril. Kaya pag nalipag-lakas sa kanila, Armendor, napipong sila, babarilin ka na lang. Nakahanda ba tayo na, mga kapatid? Si Satanas, galit siya. Galit sa katotohanan. Ayaw niya na narinig ng tao ang katotohanan. Kaya sa panahon natin ngayon, narinig natin na gusto rin Satanas, lahat ng tao ay nagkakasala. Sapagat siya nagtutuloy ang hell ng kaliwanagan. Nasa internet tayo. Sinasabi ng Biblia, dito sa 2 Corinthians, chapter 11, chapter 11, verses 13 and 14, 13, 14, 15. Sapagkat ang mga iyong tao ay mga bulangang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi nakakataka, sapagkat sa talasman ay nagpupunwaring anghel ng kaliwanagan. Tingnan niyo ito? Hindi ka nakakataka si Kristo na nagpupunwaring anghel ng kaliwanagan. Bakit? Pinasok rin sa talas ng reliyon. Pag narinig ng mga sekta ito, magagalit sila sa atin.
Sa verse 18 po sabi niya, come out of her, my people. Sa palakang ng Babylonia, yan ang sexismo, yan ang sekta ng mga reliyon, tahanan ng mga demonyo. Yung matindi yan, di ba? Kaya nung si Daniel Warner, itinangaral niya, yung come out of her, my people, tinatawag siyang come outist. Si Daniel Warner, tinatawag ng mga sekta ng come outist people. Yung pag sinabi come outist people, yun, pinapangaral natin na. Wala tayong kinikilalang sekta ng mga reliyon na ikinayo ng tao. Kundi meron ng isang reliyon ng ating Panginoon, the pure religion, na tinatawag natin yung Iglesia ng Diyos. There's only one church, there's only one religion. But it's the religion of God, the pure religion. Pure religion means, pag naligtas ka sa kasalanan, you will be added to that church. You will be added to that religion. Kaya hindi mo maririnig sa mga nagpupungaring anghel ng kaliwanagan niya. Kaya sabi niya, hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro naman ay nakapagpunwari na waring ministro ng katwiran. May dalang Biblia rin. Sinasabi rin nila na, Panginoon, may nasasabi lang rin ng kaligtasan, pero hindi nila rin silang kaligtasan. One saved, always saved na. Kaya nagpunta nito sa Star Teresita, yung bagong buhay. Sabi ng isang nakikinig doon, 3 buwan na napunutong sa rito yung born again, hindi namin maintindihan ang sinasabi niya. Tingnan niyo, 3 buwan na. Na hindi niya naman maintindihan yung kung ano yung kanila. Tinatanong siya, yung mga tinatanong, siyempre magtatanong yung tao, di ba? Kung nag-aaral ka sa ikasan, magtatanong ka. Hindi na magsagot. Hindi sila satisfied sa sagot. Nung nagpunta kami doon, itinangalan ng kaligtasan. Kaliwanag pala, sabi nung babae. Ang liwanag ng kaligtasan. Napakaliwanag. Kung talagang natagpuan natin ang liwanag, pag tinangaral natin ang salita ng ating Panginoon na liwanag, maliwanag na makikita ng tao. Kaya hindi tayo nadaya. Hindi tayo baka nagdududa tayo. Isa ka na sa kanya, bibigyan tayo ng pagdududa. Nakasunay ba ako? E magkikita natin, nakasunay ba kami? Nakasunay ba? Matagal na Kristiyano, nagdududa tayo. Bakit kaya? Totoo kaya itong kinalalang siya. Kaya may mga lumakas na yun, di ba? Mas maliwanag daw doon. Pero alam natin hindi tayo na tayo. Alam natin na sa liwanag tayo. Bakit? Abay! Sapagkat nabago ang buhay. Nabago ang buhay niya? Pag hindi nabago ang buhay niya, hindi totoo nga. Pero pag nabago ang buhay mo, hindi ka na nangunguhay ng mga kasalanan. Banal ka sa panahon sa kalukuyan, totoo na nandito tayo sa kasukuhan. Totoo na nasa iglesia tayo, na iisang iglesia na tinayo ng ating Panginoon. Amen. Salamat tayo. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya, iniingatan niya tayo. Ito ang masasabi ko. Maaaring sa ating nilang naririnig ito. Hindi ko kayo tinatakot. Pero kung matakot kayo, okay. Ang tinatakot ko, matakot dito sa Pilipinas, nilagay ang tunay na iglesia. Alam ko na ang sagot. Sa pag-register nito, alam ko na ang tunay na sagot. Una, ang mga Pilipino, mapagmahal sila. Pero kung natakot, ito ang nakakatakot. Alam niyo ba na ang Pilipinas is the most dangerous the most dangerous place in planet Earth. Alam niyo ba yan? Sabi nung nag-research ko lang ako sa YouTube eh. You know that the David is a very tayo. Hindi lang dalawang very dangerous place
in the planet Earth. Bakit? Ito, kung tayo sa geology. Ngarang tayo ng konting geology. Sino bang may alam sa geology? Hindi ako geology, pero historian ako. Kapag nagturo ako ng history for 21 years. High school. Ang mga isla o yung mga continent nakapatong sa mga pinatawag na plate. Plato. Yung plato na ito, hindi parang plato na. Malaking bato. Sa ilalim nito, yan ang core. Mga nagbabagong lava. Sabi ko sa bato ko, every year, ang bawat plate ay kumikilo ng 1 centimeter. Yung plate, yung iba nagbabanggaan. Kaya kung sa pinakamalaking bundok sa buong mundo. Ano pinakamalaking bundok sa buong mundo? Very good. Nagbabanggaan yan. Kaya nagbabanggaan, tumataas. Bundok. Yung iba naman nagkikita. Buwan. Pag buwan na yan, ano mangyari? Bundok. Yung iba naman, naging walay. Kapag naging walay, pag nandiyan sa gitna, lubog. Sabi ng mga geologists, the Philippines will either sink or rise. Ang Pilipinas. According to geology. Lulubog ito or tataas tayo. Kung na din tumakas. Mahirap yung lulubog. Bakit mo sinasabi ito ngayon? Ilalangin natin. Nawag mangyari na. Pakinggan mo tayo sa Panginoon. Kasi namin pagtawanan si Abraham. Sila namin pagtawanan si Abraham. Kung meron bang 20 o 20 Madrid, hindi mo bubunawan, hindi po. Kung meron 15, hindi po. Kung meron 10, si Abraham siguro, okay na yung 10. Wala ka. 5 lang. Ay, 4 lang. Nagpapatuloy tayo isa. Kaya, ginuna ang Panginoon ng mundo. Ay, ngayon marami tayong nalalaki. Ilan tayong mananalaki para huwag mangyari. Kasi kung ito alam niyo mga ito? Geology. Ano ba ang mundo ito? Ginawa ng Diyos, nakakolekto, naka-programa. The orbit of the sun, the orbit of the planet, nakaprograma na yan. Kaya kung sinasabi ng mga ateista na, bigla mo lang lumitaw. Pag hindi na ito, nagpagkabangga yan. Pag bigla lumitaw yan, di ba? Kundi, dinagin ng mga ito, ganito ang orbit mo ha. Mag-orbit ka dyan, for how many years? For millions of years. Sa mundo naman, inangit ka rin. Dati alam nyo, ginawa ng Diyos, isang kontinente na. Pangeria, ang pangalan. History ko. Narinig ko tayo, history. Meron ng isang mundo ko, nung ginawa pa yung mga mundo, meron ng isang kontinente. Ano tawag sa kontinente niya? Pangeria. O Pamara. Dumating ang panahon, dahil sa pagkilok na ng plate, nag-split ito. Nag-split, naging 2. Pero habang dumating ang panahon, naging 7. Kaya na yun, 7 na yun. Pero still moving. Moving and moving. Nakaprogram yan. Hanggang sa matapos sa mundo. Nabasa nila lang yung sinabing, magkakaroon lang ng isang malakas na mundo. Okay, na hindi pa nangyari. Nangyari sa buong mundo. Yan ang tinatawag na mega earthquake. There will be a mega earthquake. Hindi mo kayo tinatawag.
Kasi pag naghiwalay, ang kontinente at isang kontinente, malakas na rin yan. Pag fault lang, alam niyo mga fault? Alam niyo naman tuturo ako na ito. Nabasa ko sa, kasi basa ko eh. Pero ano yan, nabasa ko pala. Nabasa ko yung tinatawag na 15 fault line. Yung 15 fault line, dalawa. Nanggaling sa kabalatuan, dalawang sakayan. Nung nagtuturo ako, saan kaya itong fault na ito? Parang nasa central room ito. Kasi naman ito sa ito. Pero lahat ko. Sabi sa mga estudyante ko, mga 1984 yan eh. O mga estudyante ko, magkakaroon ng libon sa lugar natin. Gumanda kayo. Magkakaroon ng libon. Alam niyo? Nagkatuturo yung sinabi ko. After a month, lumindol no, July 16, 1990. Tama, sabi ko. Nandito yung fourth line. From the Balatan City, dumaan dito sa Tarlac, dumaan sa Balawang, doon ako nagtuturo, alas 2. Sabi nung alas 2 ng talong ay hapon, lumindol ng nakaraka. Makikita mo, yung mga estudyante, grade 1, grade 2, grade 3, takbuhan sila, iyakan. Yung mga iba, dapat pa dahil sa mga, siguro isang minuto, ang sinadal niya. Bakit kami yung nag-crack sila, lumanap ang napakala, 20 feet, tubig. Tama nga signal, panay mo lang yan. Panay fountain. O sanay na, wala mo. Ano ba? O, di ka niya. Pero sa kalawang, ang linto, hindi ka lang. Ribol. Ribol. Isang piye, lumot, ang dalawa. Lumakas ang tubig. Fault line na ito. Fault line na ito. Pag ang tumilot ay play mega earthquake, ang mega earthquake 9 pataas. At 5 minuto. Yung 5 tayo, brother, kamatay tayo, yung minuto noon, 10 minuto na parang nilay. Parang nalating daw yung mga tao dahil sa umanulang sila, traffic sila, sa lakas ng minto. Bakit sinasabi ko mga kapatid? Palapit na ang katapusan ng mundo. Lagi ko ang sinasabi, Brother I will say it again. In the year 2050, hindi na tayo abot ko. The word will be unrecognizable. The word unrecognizable, doon mo lang nalaman yung the word unrecognizable. Noong panahon ng Yolanda. Nakita niyo ba yung unrecognizable ng panahon ng Yolanda? Ang alam ko na unrecognizable, ano ba yung panahon? Ganyan. Pag nagbura, wala na. Mura na. Pero physical pala, unrecognizable. Kita niyo naman. Nakita niyo ba kung ano nangyari sa Yolanda? Sa rape, sa tatlohan. Dadaan-sadaan kayo ba yun? Dadaan-sadaan kila Brother Norman, di ba? Brother Norman, dadaan-sadaan kila. Brother Charlie, anything you can. Mukha You might hope. bakit hindi naman? Say not too heavy. Bakit? May Kristiyano doon. Dadaan-sadaan kila Brother bakit hindi naman? Ano sa kanila bakit? Bakit hindi naman? Okay, Kristiyano sa ka? Ginamit ng Panginoon, ginilinis niya. Magalit sa protection. Pag tunay na Kristiyano, mawin protection. Kaya sabi ko dito sa Pilipinas, manalangin tayo magputi. Talaga namin sinabi din ng mga geologists yan. There will be a time that there will be a mega earthquake. The Philippines, Japan, and California, lulubog yan. Pero, panalangin natin na
kahit na nakaprograma yan, pwedeng baguhin. Sinasabi ko sa'yo, correction yun eh, sa akin na lang narinig yan, di ba? Baka sinasabi yun, tinakakot lang na nakaprograma. Yung Yolanda, simula pa lang yan. Kapag umiinit ang mundo, 20 years from now, sabi ko sa Yao, the world will be underwater. Kapag matutunaw ng yelo, doon sa Antarctica. Bakit? Pag natunaw ang mundo, ay ang Antarctica, yung mga yelo, tataas. Okay. Bakit natutunaw? Bakit? Mainit na. Sige, napakainit na. Buti may bangko pa. Medyo malamig pa sa bangko. May pag bumaba ka lang dito, ang init dito sa Pilipinas. Kaya mga kasi, bakit ko sinasabi ko, yung Yolanda na yun, mauulit pa yan. Hindi natin na kung saan kakawin. Maayos na, ano ba yung mga entry ng mga bagyo ngayon na nagawin nyo? Lagi nyo narinig, Borongan Sama. 500 east of Borongan Sama. 500 kilometers west of Kasiguran, Quezon. 600 east of Aurora. Aurora. Lalo na namin yung pinatamaan yun eh. Kasiguran, Aurora. 500 east of Basco, Batangas. 400 west of Isabela. Kaya mag-ready kayo. Dumaan na yan dahil sa nasa Panginoon ka, yung 189 miles per hour na wind, buhay ka pa rin. Kaya kasi yan, ang pag-ingat ng Panginoon, buhay ka pa rin. You will survive. Dahil matapat tayo sa Panginoon. Ay kung hindi tayo matapat sa Panginoon, anong mangyayari sa atin? Hindi ka na matapat. Magdadamay ka ba? Mamamatay ka ba? Pumunta ka sa Ekedo. Sa panahon natin ngayon, wala nang lugar. Wala nang lugar na safe lang yan. Saan ka na lang pupunta? Sabi mo, pupunta ako sa tabi ng dagat. May tsunami na. Sa mga Pilipino, tsunami. Sa mga hapon, tsunami. Pupunta ka sa pundo. Landslide naman. Pupunta ka sa kapal. Baha naman. Mayroon pang lindol. O, sabay, lasan, din. Saan ka ngayon? Pupunta. Sa kamay mo. Siguraduhin mo. Nabanal ka. Siguraduhin mo. Natapat ka sa Panginoon. Di ba mo? Sabi ko nung napunta ako sa Lundari. Undan na naman ba? Undan na naman sa Lundari. Parang safe na safe. Meron pala nakakatapos to. Mga king cobra na. Bumahapon ng tao. Lumalaki ng lipstick. Nakapalimutan. Gagaling na siya. Pero mga baby, nasa panahon mapangalit na tayo. Ang siguruhin natin, tayo ay ligtas. Tayo ay nasa Panginoon. So bakit nasa niya iglesia, mahal na mahal niya? Hinori, yung nabasa natin sa Tropay. Hinori, and he checked. Yung notice pinapakain, sabi na ng Biblia, sa Acts 20:28, feed his church. So ang iglesia ng Diyos, mahal na mahal niya, pinapakain niya ng tama ito. Dito sa kalbation nito, pinapakain tayo ng masarap na pagkain ng spiritual. Puro-puro. Walang kasinungalingan, panay katotohanan. Naniniwala ba kayo? Na magpapalaki at magpapatibay sa kanyang iglesia. At sumagamit siya ng mga pastor para makainin tayo. Kaya napakahalaga ng tungkulin ng isang pastor, ng tungkulin ng isang ministro,
tumibay, para lumakas. Kaya dito sa convention na ito, kainin natin lahat. Para tumibay, lumakas tayo. Para sa mga susunod na panahon, maging malakas tayo. Hindi tayo magkakaslan. Hindi tayo papaligo sa ating Panginoon. Ano ba? Ang intention ng Diyos, kaya mahal na mahal niya, dinidisiplina ito. Didisiplina ito. Di ba sabi niya sa inyo, pinapalo ko, yung mga anak ko. Ang maganda, pagka nagsukulang tayo, pinapalo tayo ng Panginoon, magpasalamat tayo. Bakit? Hindi titigas yung konsensya natin. Hindi ko sinasabi ng nagsukulang. Meron tayong nagagawa na mga tungkulin natin, na dapat natin gawin, pero hindi natin nagagawa. Tapos papangin tayo ng Panginoon. Para lahat tayo sa pangingin ng pagpalo, mga sakit. Mga bagay na hindi tayo kaaya-aya sa mundo dito. Kaya tayo ay pinapalo niya. Kaya pag pinalo tayo, huwag tayo magtampo, huwag tayo lalaban, huwag tayo magbibente. Kundi, sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. O bakit niya mahal ang iglesia? Dahil ibinibigay niya sa atin ang katuwaan. The truth, perfect. Nasa katuwaan tayo. Ang iglesia ng Diyos, ang haligi at buhay ng katotohanan. Kaya dito sa iglesia ng Diyos, pala yung katotohanan ang pinapangalaman dito. Magbisita namin. Katotohanan na nandito. Kung narinig nyo namin, medyo mga matatapang ang mga ministro. Katotohanan. Alam niyo, sa pagpapakain, sa mga pastor, may kanya na niyang ability, may kanya na niyang style. Kaya huwag tayo namang magsasabi na nalalim ako. Ay, hindi ko kasi lang. Huwag namin pinasabi, mas magalit na. Pag yan ang ngaral, gusto ko. Pag yan ang ngaral, nakasalit ka. Huwag tayo na. Kaya ganyan yung kami style. Diba? Pero bang karabong pa yan? Kaya na yung style yan. Kasi yung pag nagsalita ko sa Mexico, meron siyang masasabi na talagang tatamahin ng tao. Lalaki niya. Pag nagsalita yung isang Mexico ng salita, parang malapit na rin eh. Pero pag meron siya masabi na naman maganda, lalaki ka rin niya. Ano, di ba? Kaya iba-ibang lumalapit eh. Di ba? Iba-ibang lumalapit eh. Di ba? Pinamahang ko sa dito. Lalapit siya. Pinamahang ko sa kanila. Lalapit siya. Kaya ang iglesia ng Diyos. Kanyan, kompleto rin ako. Sa pangalan ng sekta ng Diyos, parang nagluluto. Parang ganyan, parang gulay yan. Iba-iba lang ng luto. Pare-pareho yung gulay, pero iba-ibang luto. May tinapir, may bulaga, may sinataan. Mayroon ko kung anong klase yung pinapakain sa inyo. Iba naman yung mga putahe nila. Iba-ibang putahe. Bukas iba naman ang putahe. Kasi kung pare-pareho, baka mas maraming nasa labas, kaya nasa loob. Kaya lang mga kapatid, bakit mahal ng iglesia? Gusto niya naman tayo sa tayo. Hindi na ako nagbabasa ng teksto dahil sa pangalan. Sa chapter 17, yan ang pinakadakilang panalangin ng Panginoon na ang kanyang iglesia ay magtayo. Kaya sabi niya sa piling ko sa ito, endeavor the unity of faith. Endeavor to keep the unity of faith. Kailangan ng pagkakay tayo. Sa Efeso, kailangan tayo sa tayo. Let brotherly love continue. Bakit?
Meron Satanas kasi, meron sa ating kalagitnaan, si Satanas, kung ano-ano sinasabi niya sa atin. Kahit na pabalata, bumubulo niya. Kahit balata, bumubulo niya. Mga yung kapit mo, hindi ka pinamansin. Bulong-bulo yan. Kahit ka ano, pabalata. Pag nakinig ka, talo tayo. Pag nakinig yung ministro na yan, magkakaroon ng split. Kaya mga kapatid, mga ministro natin pa yun, sabi na yung reason na yan, si Byron, ang pinanggatan nila daw ng pinakamalaking split. Hindi sa membro. Kayo na lang gagawin. Sa mga ministro. Yan ang gagawin ng mga split. Yan ang itong gagawin ng pagkakampi-kampi. Kaya kailangan sa kalagitnaan natin, yung mga ministro na natin Panginoon, manatiling mapagpumula. Yan ang sekreto ng Iglesia ng Diyos. Kaya magpapatuloy yan ng united because of humility. Lagi magpapumula tayo. Hindi lang yung mga ministro kayo din magpapumula. Kasi yung kahit na, halimbawa, kahit wala kami problema, kung kayo naman ang nagkakampi-kampi. Doon ako, kay Pablo, doon ako kayo ganito. Kung paano? Pero na nangyayari, kung saan natin pabayaan na mangyari ang pagkaiwalay. Dumating na yung panahon na tayo din, gustong pag-iwalay-iwalay ng tayo. Dumating na. Pero, alam mo tayo. Okay? Mayroon na. Sabi nila, pag wala naman sa pastor, watak-watak na tayo. Saan watak-watak siya? Ang dami niya. Ang dami natin yung... Kaya sabi nila, pag wala naman sa pastor, will discover. Kakagulo-gulo na. Pero hindi. Sapagkat po ito ang ginanggap natin ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo ng banal. Sapagkat ang Espiritu ang nasa atin. Sa ating kalagitnaan. O meron tayong kumitan pag hindi magkakaunawaan. We have different opinion. We have different attitude. Narinig nila sinabi, lahat tayo may pagkukulang. Meron din ako pagkukulang. Hindi naman ako perfect sa ano. Lahat tayo may pagkukulang. Kaya ang kailangan dyan, may kababaan. Pag may kababaan ka, handa mo magpatawag. Kung may kababaan ka naman, kung kuha ka ng hindi maganda, sasabihin mo naman sa mga kapatid, I'm sorry. Yung mga iba ang hirap na sabihin mo, I'm sorry. Hindi mo, matry siya. Pero ang tunay ng likod ng ating Panginoon, mapagpumbabayan, madali mo sabi, sorry. Buong puso yun. Pero kasi mahal niya ng Iglesia. Mahal niya tayo. Dahil mahal niya tayo, we are still united. Mahalin natin ang Panginoon para lalo tayong magkaisa. At ang panghuli, why did not the church come? Because we sanctified the church. Yan sabi niya sa Efeso, Kapitulo 5. Balikan natin yung teksto na yun. Sa Ephesians chapter 5, verse 26 and 27, upang kanyang pakabanalin ito, nanilinis sa pamagitan ng pagbubukas ng tubig na may salita, upang ang Iglesia ay maharap sa kanyang sarili ng maluhati, walang dumis, lubot, o anong mga bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Alam mo, yan ang kanyang asawa. Yan ang kukunin ng ating Panginoon para makasama niya doon sa langit. Kaya nililinis niya ito. Dito pa lang nililinis niya ng Iglesia ng Diyos. Kaya wala maging takot tayo sa Panginoon. Baka nilinis kayo, alisin kayo. Pag inalis kayo ng Panginoon, napakadelikado yan. Baka hindi na kayo makapagbalik sa ating Panginoon.
Pero kung meron kayo nakikita sa inyo sarili, meron ba yung karnalidad? Naligtas kayo nun, pero nag-backslide na kayo, kailangan kayo lumapit sa Panginoon. Magpalinis. Dito nag-uusap kami ni Brother Harvey, sabi niya, yung tao niya, kung pupunta sa langit, ano magiging langit? Kung gano'n, namatay na makarnalidad. Namatay na hindi tunay na Kristiyano. Kung papayagan ng Panginoon yan, napupunta sa langit yung may karnalidad, ano nangyayari sa langit na yan? Magulo. Dito pa lang magulo na, di ba? Yung mga may karnalidad, panggulo na yun eh. Dito sa iglesia ng Diyos eh. Kaya kailangan siyasatin natin natin sarili. Sa umalang ito, siyasatin natin sarili. Kung malinis na kayo, mabutin. Panatilihin natin yan. Pero kung nakita natin na mayroong pang-ugat na kasalanan sa ating puso, mayroong kapaitan, mayroong pagtatampo, mayroong jealousy, ano ba mga ugat na kasalanan na nandiyan, kailangan ihandog natin, lubutan natin tayo para maging malinis tayo. Sabi ng Biblia, without holiness, no man can see the Lord. Kung walang makanalan, hindi mo makikita ang Panginoon. Kaya huwag mo masaan mga kapatid, yung mga nandito ngayon, mga masasabi mo Kristiyano ka na, kung meron kang karnalidad, hindi mo makikita ang Panginoon. Kaya natumang ito napakalaga, na magpakababa tayo, nandun natin lubutan ang buhay natin sa Panginoon. At pagdating natin Panginoon, kukunin niya kanyang iglesia, kukunin niya kanyang asawa, walang dungit, walang sanggol, malinis na malinis. Kapag siya kukunin niya sa langit, para wala nang problema doon. Sabi ko nga sa minister ng meeting namin, hapon, tayo rin lang ang magkikita sa langit. Kung ikaw ay bubusan ako doon. Pero kung hindi ka nagbusan mo ng kapanan, huwag mong asahan na pupunta ka sa Maria Lulog sa langit. May tumagal ito mga kapatid, panahon na talagang mahalin din natin ang ating Panginoon. May papakita natin ang pagmamahal natin sa ating Panginoon kung magiging tapat tayo sa ating Panginoon. Pagpakababa tayo, lalapit tayo sa Panginoon. At kung hindi ka pa naligtas, magsisita. Hindi ka pa lubusan na pa ng nandun mo lubusan niyo. Natutuwa ako maraming pagkatano dito. Siguro ito na ang last generation na tatawag ng Panginoon para mag-lead ko sa Panginoon. Nagkaroon ng first generation noong 1984, maraming pagkatano ang tinawag ng Panginoon. Hanggang ngayon sila nag-lead pa. Sa mga taga-Saudi, kaya lumaganap ang ibang hindi ng Panginoon. So ngayon tayo may tutulong na yung mga kabataan. Anong may tutulong niya sa gawain ng Panginoon? Panahon na para ang kaisipan natin, hindi sa mga bagay ng material. Sa mga sanglibutan. Panahon na talagang ang isipin natin ay mga bagay na espiritual. Magpakayaman tayo sa bagay na espiritual. Kailangan yan natin lubusan natin sarili sa mga pagkatalo na dito ngayon. Sabi nga ni Isaiah, sino ang gusto mo? Handa nyo bang ibigay ang buhay? Alam niyo nung tinanggap ako ng Panginoon, 25 years old. Iniwan ko lang ang bisyo. Ang bisyo ko nung mag-isip lalo, bata ka ba? Pero kung tinanggap ang Panginoon, iniwan ko lang yan. Iniwan ko yan para magpikot lang sa Panginoon. Hanggang ngayon, nandiyan ang puso. Gusto ko lang pagpikuran ng Panginoon, inihandog ko sa Panginoon, at lagi kong binibigay ang buhay ko sa pagpikot sa Diyos. Mga kabataan, ilanawin ko. Palubog ng araw para sa akin. Ang 56 years old next week. 56 na. Makita niyo naman ng mga nasa konti na ang kabataan na dito ngayon. Makita niyo naman mga may putong na ng kaluwa na sila. Kalapit.
kailangan ninyo. Kailangan natin. Kailangan tayo ng iglesia ng mga kabataan, ihandog niyo, lubusan niyo sarili sa paglingkod sa bayan. Pag nawala na kami, paano ang iglesia ninyo? Paano ito? Kayo, ang mag-isip. Sabi nga ng Panginoon, sino ang tutugunin mo? Tutugunin niyo ba ang hamon ng Panginoon? Sabihin niyo, narito ako, Panginoon. Tutugunin mo. Ngayon ko lang. Ada pa kayo lingkod sa amin ngayon. Siguro nakakasilok ng namin. Kalagayan ngayon, pero mahina, maraming hirayuman, matanda na kami. Kung talaga kahit ng dami, ipapatuloyan sa Panginoon. Ngunit tumahon na natin namin, pinanamang tayo, yun ang susubuhin na natin. Kaya natin ngayon, kayo tulong niya, para patuloy ang gabay ng bilang kaya bukan mata para punya mga pangingaya ito o ang Salamat Panginoon sa oras ito. Dahil tayo po ang pag-ibig sa bawat isa Panginoon. Pag-ibig. Salamat sa inyo mga sa Panginoon. Siya nagbibigay ng hamon sa bawat isa. Salamat sa mga kaluluwa na lumapit sa oras ito Panginoon. Alam mo po kung ano po ang kailangan ng oras.
pananampalataya upang ang kanilang pong kahilingan o sa Panginoon ay pong ikakasusunod. Salamat Panginoon na napakabuti mo sa aming buhay. Ay po ang patuloy na kumikilos sa puso ng bawat isa Panginoon. Alam namin kayo po ang patuloy na nagbibigay ng lahat ng pangailangan natin Panginoon sa aming spiritual na buhay. Tulungan mo po ang bawat isa nandito, nakalukod, yung nagpinaharapan Panginoon, magkagumpay ang atong pinanapit. At ganoon din Panginoon, ang mga kapatid, ang mga bisita namin na hindi pa lumalag sa iyo Panginoon. Tulungan mo po sila na patuloy mo po bigyan sila ng pagkakataon na kayo po ang kanilang napitan ng ganoon nila. Kaya salamat, nagkakalat po ang aming puso, puro dito, kagumpay ng inyong gawain sa oras ng umaga. Salamat, nagkakalat po sa Jeff Panginoon, papahayag ang mensahe na nagmumula sa inyo. Salamat Panginoon sa mga kaluluwa na lumabay. Salamat Panginoon sa mga salita mo na nagbigay ng encouragement sa aming Panginoon. Nagbigay ng lakas upang sa mga kakasapin namin mga araw Panginoon, kami po ay manatiling nagkakasampay. Kaya Panginoon, salamat sa bagay ito. Kayo po ang aming sinupuri sa aming buhay Panginoon. Ang lahat ay kaya hinihintay sa iyong pangalan ng aming Panginoon. Sino yung mga lumapit sa kalikasan? Kumain na to. Yung mga nagsisi. Pero ba? Wala? Hello? Bukan mo sa tayo kayo. Okay na. Eh, meron po tayong sandaling dedication. Meron pa mag-CCC. Natin.
Kapatid, magtiwala ka. Maniwala ka, nasa iyo na yan. Manampalataya ka, magtiwala ka, nasa iyo na yung hiling mo. Huwag kang magduda. Ngayon, pasalamatan mo ang Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, salamat ko. Nakamit ko na. Ngayon, okay. Pwede ka na makatayo na. Salamat sa Panginoon. Salamat sa napakalagang tao ko niya. Amen. Sana makita natin siya mag-iikot. Halika. Halika. Amen. Ngayon, magkaroon tayo ng madali ang dedication. Konting sakta. Ito pa ang ating dedicate, si Ram Allen, si Sapia, ako, Gradabe. At ang kanyang mother, Raymar Fabian. Raymar. At saka si Janet E. Fabian. Pag tinawag ang pangalan niyo, Ilay. Ang agad dito. Sa mga lalaki, stay at the right, Rose Valdez, Rose Anthony Mamukod, Jetro Catalia, Nehemiah S. Santos, Moises Casino, J.O. Gonzalez, Ernesto Herri. Sabihan, narinig yung pangalan niyo? Dili. Mga babae, Stay Galas, Dean Kasantutan, Rachel Ople, Larry Bagaw, Gladys T. Padaya, Gladys Nes Manuel, Hazel Niño Manuel, Francis Dayan Stanislav. So, Brother, how do you communicate this to me? Heavenly Father, first your grace and your mighty throne. And again, O God, we come with thankful hearts for your mighty power and your saving grace. Your love extended to human beings. Lord, we thank you that you have given these dear ones a mind and a heart to get dedicated this child to you. We know, Lord, that they can't fully make the persuasion of this child, but they can raise this child in the nurture and the admonition of Almighty God. So now, Father, as they brought this child to be dedicated, we ask you to help them to understand the responsibility of raising this child to love you, to serve you, to please you all the days of his life. And then through it, he can be and will be dedicated to the will of God. And we pray, Heavenly Father, that you'll keep your hands upon this child, and that you'll love him and help him to come equally to understand the truth and your great plan of salvation. And may he always be blessed by the leadership of your precious Holy Spirit, that these parents can have the sweet, calm assurance that their child is going to hear you say, precious Lord, one day, well done, thou good and faithful servant, enter into the joys of the Lord. Now, Father, help us all to realize our responsibility with our children. Lead us and guide us this day by your Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen. Great.